Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Clarice Miraflor. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dalawang magkahiwalay na search warrant operation ang matagumpay na ikinasa ng Quezon Police Provincial Office na nagresulta sa pagkakarecover ng hinihinalang shabu, mga baril at pag-aresto sa dalawang sospek. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Jesseline Argoso. Magkahiwalay na search warrant operations ng Quezon Police Provincial Office sa Tayaba City at Dolores, Quezon nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang sospek at pagkakasamsam ng pinaghihinalaang shabu at mga hindi lisensyadong baril. Sa Tayaba City, naaresto ang 58 taong gulang na lalaki matapos ipatupad ng mga operatiba ng Tayabas Component City Police Station ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 6 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may standard drug price na 40,800 pesos at tinatayang street value na 122,400 pesos. Nasamsam din ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, mga magazine, live ammunition at iba pang firearms accessories na walang kaukulang legal na dokumento. Samantala, sa Barangay Bulacan 1, Dolores, Quezon, naaresto rin ang isang street-level individual na kinilalang si alias Tangloy, matapos ipatupad ang search warrant para sa paglabag sa parehong batas. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska ang isang Taurus caliber 45 pistol, isang improvised 12-gauge shotgun, magazine, 7 bala ng caliber 45 at 3.04 grams ng pinaghihinalaang shabu na may standard drug price na 20,672 pesos. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay sumasailalim sa tamang dokumentasyon at inventaryo habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga naarestong sospek. Patuloy namang hinihikayat ng Quezon Police Provincial Office ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jesseline T. Argoso. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Argoso. Tinatayang 20 milyong pisong halaga ng marijuana ang binunot at agad na sinunog ng mga otoridad sa border ng Mountain Province at Kalinga bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Iyan ang balitang tinutukan ni Police Corporal Marjorie Ngitio. Malaking operasyon kontra droga, umabot sa 20 milyong marijuana sinira sa Mountain Province at Kalinga border.
Sa pamumuno ni Police Colonel Marcelo B. Polig, Provincial Director ng Mountain Province Police Provincial Office, matagumpay na sinira at sinunog ng pinagsanib na puwersa ng Mountain Province Police Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency Mountain Province, Provincial Legal Office, at Provincial Intelligence Team Mountain Province Rio 14 ang tinatayang 100,000 fully grown marijuana plants sa bulubunduking hangganan ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, Kalinga noong Hulyo 12 ng taong kasalukuyan. Ang mga nasira at nasunog na marijuana ay may tinatayang standard drug price na 20 million at nakatanim sa humigit kumulang 10,000 metro kadradong lupain. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pinaigting ng kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga sa pakikipagtulungan ng PDEA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Layunin nitong mapigilan ang pagtatanim, paglaganap at produksyon ng marijuana sa lalawigan bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Mountain Province, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marjorie Ngitiw, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Ngitiw. Isa na namang hinihinalang tulak ng iligal na droga ang nahuli sa Midsayap, Cotabato matapos makumpiska sa kanya ang tinatayang 388,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Bernadette Camino. Matagumpay na naipatupad ng magkasanib na operatiba ng Midsayap Municipal Police Station, Cotabato Police Intelligence Unit, Cotabato Police Drug Enforcement Unit at 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company ang search warrant number 26-022 sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Bunga ng operasyon na aresto ang isang 37 anyos na lalaki at nakumpiska ang 11 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 57.176 na gramo. Tinatayang nagkakahalaga ang mga nakumpiskang illegal na droga ng 388,700 at 76 na piso at 80 sentimo batay sa standard drug price. Nasamsam din ang isang eyeglass case na pinaniniwalaang may kaugnayan sa kaso. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Region Office 12 at alinsunod sa umiiral na patakaran sa paggamit ng body-worn cameras sa pamamagitan ng alternative recording devices. Ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya ay isinagawa sa harap ng mga kinikilalang insulating witnesses bilang pagsunod sa itinakdang legal na proseso. Inihahanda na ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa narestong sospek. Muling pinagtibay ng Midsayap Municipal Police Station ang kanilang matatag na paninindigan na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Cotabato Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Himalaya Camino, nag-uulat mula sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Camino. Pinagsanib na operasyon ng PNP at PDEA sa Kamalig Albay ang nagbunga ng pagkakaaresto ng isang sospek at pagkakasamsam ng mahigit 600,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Narito ang ulat ni Patrolman Corby Flores. Arestado ang isang dalaga na tinaguriang high-value individual drug personality sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga operatiba ng PDEA Regional Office 5 bilang lead unit, katuwang ang Kamalig Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Jonathan L. Apil, Acting Chief of Police, na nagresulta sa pagkakasamsam ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Tuluyang nasibat ang sospek matapos itong magbenta ng dalawang tamang laki at nakataling transparent na plastic bags na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng 95,000 pesos na buy-bust money. Umabot sa humigit kumulang 100 gramo at tinatayang street value na 680,000 pesos ang nakuhang droga mula sa sospek. Bilang resulta ng operasyon, isang high-value individual ang naaresto at nasamsam ang humigit kumulang 100 gramo ng
lang shabu na may tinatayang street value na 680,000 kasama ang buy-bust money at iba pang ebidensya kaugnay sa kaso. Ang operasyong ito ay malinaw na patunay na hindi tayo magpapahinga sa pagpuksa sa illegal na droga dito sa Albay. Ang mga HBI at sindikato, babae man o lalaki, ay walang ligtas sa kanlungan sa ating lalawigan. Makakaasa po kayo na ang Kamalig MPS ay patuloy na magsisilbi ng may integridad, profesionalismo at malasakit para sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Maraming salamat po. Ang suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect para sa tamang proseso ng batas. Mula po dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network, PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Flores. 300 mag-aaral sa Porac, Pampanga ang nabiyayaan sa outreach program ng PNP PKG, PKG Advisory Group at PNP Kataguyod bilang bahagi ng kanilang patuloy na serbisyong pangkomunidad. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayao. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-31st Police Community Relations Month, nagsagawa ang Police Community Affairs and Development Group ng Project Balik Eskwela dito sa Camias Resettlement, Camias Elementary School sa Porac, Pampanga. Naging katuwang ng Police Community Affairs and Development Group sa makabuluhang aktibidad na ito ang PKG Advisory Group, MJ Kers, PNP Kataguyod at ang Pampanga Police Provincial Office na patuloy nagbibigay ng suporta sa mga programa at advokasya ng pambansang pulisya para sa kapakanan ng komunidad. Layunin ng aktibidad na makapagbigay ng karagdagang suporta sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral lalo na sa pagsimula ng panibagong taon ng klase. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad sa pamamagitan ng mga programang nagpapakita ng malasakit, pakikipagkapwa at pagtutulungan. Nasa 300 mag-aaral ang nabigyan ng mga school supplies, kinelas at hygiene kits na magsisilbing dagdag suporta sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na pangangailangan sa pagsisimula ng bagong taon ng klase. Naghatid din ng kasiyahan ang PKG artist at ang PKG mascot sa pamamagitan ng kanilang mga pagtatanghal sa pag-awit at pagsayaw. Labis itong kinatuwa ng mga mag-aaral na aktibong nakiisa at nagbigay ng masiglang suporta sa programa. Sa kanyang mensahe, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Police Brigadier General Bina Guzman, Director ng Police Community Affairs and Development Group, sa walang sawang suporta at pakikiisa ng mga partner organization sa pambansang pulisya. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon sa amin para mag-share ng konting saya sa mga batang ito sa konting oras. Samantala, nagpaabot din ng taus-pusong pasasalamat ang mga guro ng Camias Resettlement Elementary School sa Police Community Affairs and Development Group at sa mga katuwang nitong organisasyon. Nagpapasalamat po kami sa binigay ninyong school supply at mga food po para sa mga bata dito sa aming community. At yung binigay po ninyong school supply sa mga bata po ay malaking tulong po iyon sa kanilang pag-aaral at bilang ngayong pagbisita po ninyo sa kanila sa mga PNP po at kayo po ay naging isang modelo po sa kanila dahil balang araw gusto po nilang maging pulis ang mga estudyante po namin. Isa ay po iyon sa mga pangarap nila na balang araw magkakaroon po ng pulis na AITA po. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na isinusulong ng PKG at katuwang ng mga partner organization ang diwa ng Police Community Relations Month sa pamamagitan ng serbisyong may malasakit, pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapakanan ng mamamayan. Mula dito sa Camias Resettlement, Porac, Pampanga, ako po si Patrolman Adrian Dayao nagbabalita para sa Police News Network,
alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Natartes Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling pinalalahanan ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim ng ipinatutupad na Safer Cities Initiative upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mga komunidad. Samantala, hinihikayat rin ang publiko na maging mapagbatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Clarice Miraflor. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.